Kapansin-pansin po ang biglang pananahimik ng mga DDS vlogger, especially yung kuda patungkol dun sa di umano'y pulveron video daw po na ilalabas nila. Bigla po silang nanahimik. Kilala natin sila kung sino yung mga kuda about pulveron video na sila din naman ay hindi pa pala nakikita o napapanood yung video. Bigla nga po silang natameme at nanahimik nung lumabas po ang mga balitang ito. Sabi po dyan, PNP cracking down on content creators destabilizing the government. Sabi pa dito, PNP wants these top videos deleted from Facebook and YouTube. Ayan po, kumikilos ng otoridad para labanan ang mga fake news peddlers na ito na nagpapakalat ng mga videos na mga maling impormasyon or hindi totoong impormasyon para pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Nakita po natin evident naman, mga DDS po ang kuda patungkol sa mga pulburan videos. Yung pinopokus naman po dito ng PNP is yung gumamit po ng muka ng AFP chief at chief PNP para magkalat ng fake news. Ito po yung fake news nila. Ito po yung thumbnail. Antindi sabi dito, good news, AFP PNP generals convincing PBBM to resign. Ayan. May nagkalat po niyan at nakarating po yan sa mga otoridad. Kaya naman iniimbestigahan at maaaring masampan sila ng kaso ng PNP, Akalain mo, matataas na opisyal ng AFP at PNP, yung mga larawan nila, ginamit para lamang magkalat ng fake news, Alam mo, sa totoo lang, evident naman to, hindi naman to may tatanggi. Karamihan sa mga kudanong mga ganyan, at karamihan sa batikos ng batikos, at tila hinihila ang administrasyon ni BBM, ay yung mga DDS, Pinagtataka ko lamang, sila itong isa sa naging pinakamalaking dahilan kung bakit nanalo si BBM. Pero sila rin itong numero 1 na tila humihila or gustong mag-resign or umalis si BBM sa pwesto. Nakakapagtaka lamang talaga. Kuda sila ng kuda na nabudol daw sila, na nagsisisi sila. Pero ano ba yung ginagawa nila sa sarili nila sa social media? Pinagmumukha lang nilang syunga ang mga sarili nila. Dahil sila yung nagpanalo kay BBM Di po ba? So kung sinasabi nila na nabudol sila, ibig sabihin lang nito, syunga sila. Hindi nila ginamit ang kanilang kokote. Hindi sila nag-isip nung nakaraang eleksyon para pumili ng taong karapat-dapat. Ako, hindi naman ako supporter ni BBM, kakamping ako. Pero hindi ko rin naman itatanggi na may mga polisiya siya para sa akin ay tama at kamukha ng polisiya na Atty. Lenny. Especially sa mga polisiya niya na may kinalaman sa West Philippine Sea. So, karamihan sa mga DDS vloggers, nakikita natin na pro-China sila at binabatikos yung mga ginagawa ng AFP, ng Philippine Coast Guard, dyan sa West Philippine Sea. Akalain mo, mas pipiliin pa nilang batikusin ang mga Pilipino, kapwa nila Pilipino ang Coast Guard at pagmukaing mali tayo, para lamang, hindi ko alam kung para lamang suportahan at kampihan ng China. Tapos ganito, na nagpapakalat sila ng mga fake news, disinformation, para siguro hilahin pababa ang administrasyon ni BBM. Again, hindi ko sinusuportahan si BBM, pero lalong hindi ko susuportahan ang mga pinagagawa ng mga nagpapakalat ng fake news, So, unfortunately sa inyo, mga DDS na nagpapakalat ng fake news, move on na, Nag-decide kayo noong 2022, tapos ngayon sasabihin niyo nagsisisi kayo at nabudol, kasalanan niyo yan. So, mag-move on na kayo, So, yan ang napala nyo. So tigil-tigilan niyo ang pagpapakalat ng fake news at paggamit ng mga larawan ng mga matataas na opisyal, At yung pagpapakalat niyo, sinasabi niyo pulburon video, wala naman kayong pinapakita. So yun lamang po ang aking reaction dito, mga kababayan, mga kakamping. Ano pong masasabi niyo? Comment down below at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video. Maraming pong salamat.